Maligayang pagdating sa kwento ng buhay. Naway araw-araw kang masaya, malusog, at may payapang puso. Ang tunay na pagmamahal ng isang ina, minsan, ay wala sa lukso ng dugo. Nasusukat ito sa kahandaan mong tumayo at ipagtanggol ang isang bata sa mga panahong wala siyang malapitan. Ang kwento natin ngayon ay magsisimula sa unang araw ng pagpasok ko sa isang mayamang pamilya. Sa unang araw ng pagiging asawa ko sa isang bilyonaryo, nagkataong napadpad ako sa banyo ng ikatlong palapag ng mansyon. Paghakbang ko pa lang sa loob, halos matulos ako sa kinatatayuan ko dahil sa nakita ko. Nakita ko ang mga sugat sa likod ng bago kong stepson. Ang mga sugat na iyon ay hindi simpleng gasgas o pasa dahil sa pagkadapa ng isang malikot na bata. Isa itong kumpol ng mga latay ng pamalo na nagkapatong-patong, bumabalot sa buong likod niya. Ang ilang latay ay natuyo na at naglangib, habang ang iba ay sariwa pa at nagdurugo. Naanimoy mga ahas na gumagapang sa kanyang payat na likuran. Nakatayo ako sa may pinto ng banyo. Ang hawak kong silk na roba ay hindi ko na malayang nahulog na pala sa sahig. Nakatalikod sa akin ang 10 taong gulang na bata at kitang-kita ko ang matinding panginginig ng kanyang mga balikat. Siguro ay hindi niya inaasahan na may papasok sa banyo sa ikatlong palapag sa mga oras na iyon. Lalo na ang bagong asawa ng papa niya na marahil ay naligaw lang patungo sa palapag na iyon. "Sino yan?" Bigla siyang lumingon. Pula ang kanyang mga mata, parang isang maliit na hayop na nasukol sa sulok, puno ng takot ang mukha. Agad ko siyang namukhaan. Siya ang kaisa-isang tagapagmana ng pamilya de Leon, si Sebastian o Baste. Siya ang batang nakatayo lang sa isang sulok noong kasal namin. Pormal ang suot niya noon. May nakapaskil na mabait na ngiti sa labi. Nang umikot kami para mag-toast sa mga bisita, mahina siyang tinawag akong mama. Ang boses niya ay kasing hina ng bulong ng lamok. Nang lumabas ang salitang mama, biglang tumahimik ang buong grand ballroom ng hotel. Nakatingin sa akin ang lahat ng mga matapobreng bisita, naghihintay kung paano ako. Ang bagong Mrs. De Leon. Sasagot. Ngumiti ako, hinaplos ang ulo niya, at malambing na sinabing, "Ang bait naman." Noong mga oras na iyon, walang nakapansin sa panginginig ng kanyang nakayukong mga pilikmata. Ngunit ngayon, ang kanyang mamahaling coat at polo ay nakakumpol sa sahig, may mantsa ng natuyong dugo. Nakatayo ang bata nang walang pang-itaas. Ang kanyang mga tadyang ay bakat na bakat, parang mga teklado ng sirang piano. At sa likod niya, halos walang natirang maayos na balat. "Sino ang gumawa niyan sa'yo?" Hindi ko napigilang itanong. Bakas ang galit at awa sa boses ko. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi. Walang kibo. Ngunit ang mga mata niya ay pasimpleng sumulyap patungo sa pinto. Sinundan ko ang kanyang tingin. Sa dulo ng pasilyo, sa direksyon ng master bedroom, rinig na rinig ang boses ni Gabriel De Leon na may kausap sa telepono. Ang boses niya ay kalmado at malamig. Walang ipinagkaiba sa naging aura niya sa kasal namin. "Siya ba?" Mahina kong tanong. Mabilis na umiling ang bata. Sa sobrang bilis ay parang mababali ang leeg niya. Lumuhod ako para magpantay ang mga mukha namin. Mula sa anggulong ito, mas nakita ko ang iba pa niyang mga sugat. Putok ang gilid ng kanyang labi. Ang kaliwang pisngi niya ay may malaking pasa. Sa ilalim ng kanyang mata ay may bakas pa ng dugo na hindi masyadong nalinisan. Ang mahahaba niyang pilikmata na may bakas ng luha at alikabok ay mabilis na kumukurap-kurap. "Hindi ako natatakot. Sabihin mo sa akin ang totoo." "Tita, wag na po kayong humanap ng gulo." Basag ang boses niya, hindi akma sa isang 10 taong gulang na bata. Tinawag niya akong tita, hindi na mama. Napansin ko ang pagbabago sa tawag niya at ramdam ko ang sobrang pagiging kalmado niya na hindi tugma sa kanyang edad. Pamilyar na pamilyar ako sa ganitong klase ng pagiging kalmado. Iyan ang reaksyon ng isang taong sanay na sa bugbog. Dahil alam mong walang kwenta ang pag-iyak, walang kwenta ang paghingi ng tulong, kaya mas mabuting huwag na lang umiyak at sarilinin ang lahat ng sakit. "Nasaan ang mama mo?" Nag-aalalang tanong ko. Bumaba ang tingin niya at mahinang sumagot. "Patay na po." "Kailan pa?" 3 taon na po." 3 taon. Isang 7 taong gulang na bata na nawalan ng ina. Nag-asawang muli ang ama. At pagkatapos, napuno ng latay ang kanyang likuran. Hindi ko na tinanong kung sino ang nambugbog sa kanya. May mga sagot na hindi na kailangang itanong. Tingnan mo pa lang ang mga mata ng mga tao sa bahay na ito, kapag nakatingin sa kanya, maiintindihan mo na.
Ang tingin sa kanya ng mayordoma ay isang malaking problema. Ang tingin ng mga kasambahay ay pabigat. Para kay Gabriel, parang hangin lang ang anak niya. At ako? Ang bagong asawa na pinatira sa master bedroom, ano kaya ang tingin ko sa kanya? Ang malinaw na pagtawag niya ng mama sa kasal ay biglang nagbigay sa akin ng kilabot. Ang kilabot na ito ay hindi dahil tinawag niya akong ina, kundi dahil ang lahat ng mga bisita ay masayang nakangiti habang siya ay walang emosyon. Isang 10 taong gulang na bata na hindi man lang ngumiti sa isang masayang okasyon. Baka isipin ng matatanda, kulang lang siya sa pansin o masungit, pero nakita ko sa mga mata niya ang kalinawan ng pag-iisip na higit pa sa isang matanda. Alam na alam niya ang posisyon niya sa bahay na ito. Sumama ka sa akin. Tumayo ako, yumuko, at maingat na pinulot ang duguan niyang polo, at dahan-dahang ipinatong sa payat niyang balikat. Hindi siya gumalaw. Tumingala siya at tiningnan ako. Puno ng kawalang tiwala ang mga mata. Saan po? Mahinang tanong niya. Hahanapin natin ang first aid kit. Wala pong kwenta. Umiling siya. Ang galaw niya ay dahan-dahan. Tila takot na baka mabanat ang mga sugat niya. Kahit lagyan ng gamot, bukas magkakaroon ulit. Napatigil sa ere ang kamay ko. Nanigas ako. Bukas magkakaroon ulit. Ang mga salitang iyon ay parang karayom na bumaon sa pinakamalalim na bahagi ng isip ko. Hindi ko naiwasang alalahanin ang nakaraan ko noong 7 taong gulang ako. Nang mag-asawa ulit ang nanay ko, sumama ako sa bahay ng bago kong stepfather. Hindi ako binubugbog ng stepfather ko, pero ang anak niyang lalaki na 4 na taong mas matanda sa akin ay walang inatupag kundi pahirapan ako araw-araw. Kinukulong niya ako sa maliit na bodega, nilalagyan ng basura ang bag ko, at binubuhusan ng malamig na tubig ang kama ko. Alam ng nanay ko ang lahat ng ito, pero hindi siya umiimik. Dahil ang pamilyang iyon ang naging kanlungan niya, hindi niya pwedeng sirain iyon dahil lang sa akin. Kaya naging pinakawalang kwentang tao ako sa bahay na iyon. Kinalaunan, nakapasa ako sa universidad sa Maynila, umalis sa probinsya, at hindi na kailanman bumalik. Maraming beses tumawag ang nanay ko, at sinasagot ko naman. Naririnig ko siyang umiiyak sa telepono, humihingi ng tawad. Sinasabi ko sa kanya na ayos lang, tapos na ang lahat. Pero may mga sugat na hindi talaga naghihilom. Ang lahat ng hinanakit at galit na naipon ko sa mga nakalipas na taon ay parang ilog sa ilalim ng lupa. Patuloy itong umaagos sa kaibuturan ng puso ko, naghahanap lang ng malalabasan. Sabihin mo sa tita. Nanginginig ang boses ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa emosyong matagal ko nang kinikimkim na ngayon ay sumasabog na. Sino ang pumalo sa'yo? Umiling lang ulit siya. Ayaw magsalita. Huminga ako ng malalim, dahan-dahang tumayo, at binuksan ang pinto ng banyo palabas. Mahaba ang pasilyo, may makapal na karpet kaya halos walang tunog ang mga hakbang ko. Sa mga pader ay nakasabit ang mga family picture ng mga De Leon. Mga itim at puting lumang litrato at makukulay na bagong litrato, nakaayos na parang isang tahimik na kasaysayan ng angkan na nagkukuwento ng nakaraan nila. Mula sa master bedroom, naririnig ko pa rin si Gabriel. May kausap siya tungkol sa negosyo. Ang boses niya ay parang nagbabasa lang ng balita, walang emosyon. Nang dumaan ako sa tapat ng pinto, napasulyap ako sa loob. Nakatalikod siya. Ang isang kamay ay nasa bulsa ng slacks niya, habang ang isa ay may hawak na cellphone. Ang perpektong tabas ng kanyang suit ay nagpapakita ng malalapad niyang balikat. Aaminin ko, napakagwapo ng lalaking ito. Ang pinakagwapo sa lahat ng nakilala ko. Pero aanhin ang gwapo. Ang gwapong lalaki ay hindi palaging mabuting tao. Dumiretso ako hanggang sa dulo ng pasilyo at nakita ko ang kwarto ng mayordoma. Hindi nakasara ng maayos ang pinto at may naririnig akong nag-uusap. Ang tigas din kasi ng ulo ni Baste. Kahit saang pamilya yan mapunta, mabubugbog talaga yan. Sabi ng isang boses. Sinabi mo pa. Sang-ayon ng isa. Kanina sa kasal, pinipilit niyang isipin yung lumang polo na binili ng patay niyang nanay. Namula sa galit si Doña Carmen. Tapos anong nangyari? Tanong ng isa pa. Natila uhaw sa chismis. Ayun, ipinaghubad ni Doña Carmen sa mga tauhan. Yung polo, pinalitan ng bago. Nagwala ang bata. Nakatikim ng ilang sampal bago tumahimik. Ilang sampal, tinitigan ko ang mukha ng bata sa isip ko. At nagsimula akong magduda. Sa tingin ko, hindi lang ganoon kasimple yon. Mabilis na sumaway ang isa, bumulong,
Hinaan mo boses mo. Alam mo naman ang ugali ng Donya. Pinakaayaw niya ang kinakalaban siya. Pagkatapos ay nagpatuloy. Saka, bata lang naman yan. Anong masama kung paluin? Pinapakain at dinadamitan siya ng mga deleyon. Bakit hindi pwedeng paluin? Nanginginig ang kamay kong nakahawak sa doorknob. Hindi ako nanginginig sa galit, kundi dahil masyadong pamilyar ang mga linyang ito. Ano naman kung paluin? Bata lang naman. Kailangan disiplinahin. Sinong bata ang hindi napapalo? Naririnig ko na, yan ng napakaraming beses. Pangatlong taon matapos mag-asawa ulit ng nanay ko, itinulak ako ng stepbrother ko sa hagdan. Nabali ang collarbone ko. Pero walang pakialam ang stepfather ko at sinabing, ang mga lalaki, magaslaw talaga. Hindi naman niya sinasadya. Habang papunta kami ng nanay ko sa ospital, tahimik siyang umiiyak. Pero pagdating sa tapat ng ospital, pinunasan niya ang luha niya, tiningnan ako ng seryoso at sinabi, huwag mong sasabihin sa doktor na may nagtulak sa'yo. Sabihin mo, nahulog ka lang sa hagdan. Sobrang sakit ng loob ko noon, pero mahina akong sumagot ng opo. 10 taong gulang ako noon, kasing edad ni Baste. Pag-isip ko rito, nagngit-ngit ang mga ngipin ko. Pabalya kong binuksan ang pinto ng kwarto ng mayordoma. Gulat na gulat ang dalawang tao sa loob. Mula sa pagiging relax, naging takot ang mga mukha nila sa loob lamang ng 1 segundo. Ang mayordoma ay isang babaeng nasa 50 anyos, si Manang Rosa. Naka-dark blue na uniforme siya. Ang buhok ay nakapusod ng mahigpit. Nakanganga siya. Ang kamay ay nanigas sa pag-aangat ng teacup. Sa tabi niya ay ang kusinerang si Ate Flor, na hindi man lang nagawang tanggalin ang apron, may hawak pang basahan. Ma'am Sofia, nanginginig na boses ni Manang Rosa. Hindi ko siya pinansin. Dumiretso ako sa cabinet at sinimulang buksan at halungkatin ang mga gamit. Nagkatinginan silang dalawa. Nalilito kung ano ang ginagawa ko, pero walang lakas ng loob na magtanong. Sa loob ng cabinet ay may mga gamit pang first aid, betadine, at mga gasa. At sa isang gilid, tahimik na nakapatong ang isang makapal na leather na sinturon. Kinuha ko ang sinturon. Napansin kong namutla si Manang Rosa. Ma'am, yan po ay. Pinigilan ni Manang Rosa ang sasabihin. Bakas ang kaba sa mata. Sino ang pumalo? Mariin kong tanong habang nakatitig sa kanya. Po? Nagmaang-maangan si Manang Rosa. Yung mga sugat sa likod ni Baste, sino ang may gawa? Nilakasan ko ang boses ko. Natahimik ang buong kwarto ng 5 segundo. Hindi makatingin ng diretso si Manang Rosa. Si Ate Flor naman ay nanginginig, nabitiwan pa ang basahan. Ma'am, huwag na po kayong makialam dito. Pabulong na lumapit si Manang Rosa. Problema po ito ng pamilya. Kakarating nyo lang. May mga bagay pa kayong hindi naiintindihan. Tinanong ko kung sino ang pumalo. Hindi ganoon kalakas ang boses ko. Pero bawat salita ay parang pakong bumaon sa pandinig nila. Napasinghap si Manang Rosa. Gumalaw ang labi. Hanggang sa nahihirapang bumanggit ng 2 salita. Si Doña Carmen. Pagkarinig ko noon, tumalikod ako at naglakad paalis. Mahigpit na hawak ang sinturon. Mabigat at matigas ang balat nito. Mahaba ang pasilyo. Puno ng magagandang paintings. Mabilis ang bawat hakbang ko. Lumilikha ng mabigat na tunog ang takong ng sapatos ko sa karpet. Naririnig ko pa rin ang boses ni Gabriel sa kwarto. Abala pa rin sa tawag, walang kaalam-alam sa nangyayari sa labas. Ang kwarto ni Doña Carmen ay nasa silangang bahagi ng 2 palapag. Ito ang pinakamalaking suite. Pumunta ako roon kaninang umaga para magbigay galang at mag-alok ng tsaa. Malamig niya akong tiningnan at sinabing, ang bagong manugang, unang araw pa lang, ay dapat marunong ng mag-alay ng tsaa. Hindi mo ba alam ang tradisyon? Nag-alay ako ng tsaa, pero hindi niya ininom. Ipinatong niya lang iyon sa lamesa at sinabing, kapag lumamig at ininit ulit, hindi na masarap. Nakatayo lang ako roon, hindi alam kung aalis o mananatili. Binaliwala niya ako at nakipagkwentuhan sa mga kasama niya tungkol sa yaman ng mga De Leon at ang pakinabang sa negosyo ng pagpapakasal ni Gabriel sa aakin na para bang isang simpleng kontrata lang ang lahat. Pagkalipas ng 10 minuto, bago pa lang niya ako pinansin at sinabing, sige na, makaaalis ka na. At nang tumalikod ako, narinig ko pa siyang sinabi, talaga namang galing sa mahirap na pamilya, walang modo. Kinamot ko ang labi ko at nilunok ang galit na iyon. Kinimkim ko ang pang-aasar niya sa pagkatao ko dahil ipinangako ko sa sarili ko na kapag pinasok ko ang buhay na ito,
Paninindigan ko. Hindi naman ako nagpakasal kay Gabriel dahil sa pag-ibig. Isa akong PR professional. 8 taon akong nagtrabaho sa corporate world sa Maynila. Maganda ang karera ko, pero kailangan ko ng susi papasok sa high society. Si Gabriel naman, kailangan ng isang asawa para patatagin ang imahe niya sa negosyo. Kailangan ko ang titulo bilang Mrs. De Leon para makakuha ng mas malalaking kliyente. Isa itong business transaction. Inakala kong makakaya kong gampanan ang papel ko. Maging mabuting asawa, maging disente sa paningin ng iba, maging mabuting manugang, kahit anong sama ng loob, kaya kong magpanggap. Pero nagkamali ako. Hindi ko inasahang sa bahay na ito, may isang batang binubugbog hanggang sa magkasugat-sugat. Hindi iyon nangyari, sa loob ng 1 o 2 araw. 3 taong pagpapahirap iyon. Sa 3 taon na iyon, sa sulok na walang nakakakita, unti-unting sinisira ang bata, ang kanyang katahimikan, ang pagiging matigas niya, ang pagiging mature niya nang wala sa oras lahat iyon ay bunga ng pagpapahirap. 7 taon siya nang mamatay ang ina niya. Ang ama niya ay abala sa negosyo, walang pakialam. Ang lola niya ay tingin sa kanya ay pampamalas. Paano mabubuhay ang isang bata sa ganitong impyerno? Natuto siyang huwag umiyak. Natuto siyang huwag magsumbong. Natuto siyang huwag umiwas sa palo dahil alam niyang mas lalala lang ang bugbog kung iiwas siya. Natuto siyang ngumiti ng mapait. Bumulong ng mama na halos hindi marinig para lang hindi siya maging nakakainis sa paningin ng matatanda. At sa araw na ito, noong tinawag niya akong mama, akala ko napakabait niyang bata. Hindi ko inisip kung bakit napakahina ng boses niya. Hindi ko inisip kung bakit siya laging nakayuko. Hindi ko inisip ito dahil ayokong gumawa ng gulo. Ayokong masira ang plano ko. Pero ngayon, nakatayo ako sa harap ng pinto ni Doña Carmen. Hawak ko ang sinturon. Alam kong hindi ako santo. May motibo ako sa pagpapakasal dito. Pwede akong magbulag-bulagan. Pero may isang bagay na hindi ko kayang gawin. Ang panooring sirain ng isang bata habang nagpapanggap na wala akong pakialam. Dahil 10 taon na ang nakararaan, noong ako ang nangangailangan, walang tumayo para sa akin. Nang mabali ang buto ko at magsinungaling ako sa doktor na nahulog ako sa hagdan, ang nanay ko ay nasa tabi ko lang. Umiiyak, pero walang sinasabi. Walang dumating para tulungan ako. Nang araw na iyon, natutunan kong walang magpoprotekta sa akin kundi ang sarili ko. Nag-aral ako ng mabuti. Nagtrabaho ng matindi. Umakyat sa lipunan. Naging matigas. Nagtagumpay ako. Napangasawa ko si Gabriel. Nakuha ko ang gusto ko. Pero ang 10 taong gulang na si Baste, naghihintay pa rin ng magpoprotekta sa kanya. 3 taon siyang naghintay. Ngayong gabi, ako ang nandito. Huminga ako ng malalim at kumatok sa pinto. Tuloy! Boses ng Donya mula sa loob. Arogante pa rin. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Nakasandal si Doña Carmen sa unan sa kama niya. May hawak siyang libro, suot ang reading glasses. Mainit ang kulay ng ilaw sa kwarto niya. Amoy lavender ang paligid. Mukha siyang isang ordinaryong matandang lola sa isang kwarto. Pero hindi siya ordinaryo. Siya si Doña Carmen, 22 anyos, isa sa mga founder ng De Leon Group. Nang mamatay ang asawa niya, siya ang nagtayo ng imperyo hanggang sa lumaki si Gabriel. Siya ang totoong may hawak ng kapangyarihan sa bahay. Takot sa kanya ang lahat, kahit pa ang mismong anak niyang si Gabriel. Pagkakita niya sa akin at sa hawak kong sinturon, kumunot ang noo niya. Anong ginagawa mo rito? Inikot ko ang paningin ko sa kwarto. Nakita ko sa nightstand niya. May isang mahaba at manipis na yantok. Makinis ang yantok. Tanda na palagi itong ginagamit. Sa tabi nito ay may gasa at gamot. Iyon pala ang ginamit, hindi ang sinturon. Ang sinturon ay nagiiwan ng pasa, pero ang yantok ay humihiwa sa balat, nagiiwan ng dugong natutuyo at nagmamarka na parang nakaukit sa laman. Tinitigan ko ang yantok ng 3 segundo, saka ako ngumiti. Ma, mahinahon at malambing kong tawag. May gusto lang po sana akong itanong. Ano yon? Silip niya sa ibabaw ng salamin niya. Yung mga sugat po sa likod ni Baste, kayo po ba ang pumalo? Lakas loob kong tanong. Hindi niya binaba ang libro, pero nanlamig ang mga mata niya. Tinitigan niya ako, sa kadahan-dahang isinara ang libro, tinanggal ang salamin, at maingat na itinupi iyon. Sinong may sabi sa'yong magtanong niyan? Mababa ngunit nagbabantang boses niya. Siya ba ang nagsumbong? Hindi po, sagot ko.
Ako mismo ang nakakita. Pumunta ka sa third floor? Pag-uusisa niya. Naligaw po ako. Naligaw? Mapang-uyam siyang tumawa. Sa liit ng bahay na to. Naligaw ka? Bumaba siya sa kama. Suot ang isang maroon na silk pajama. At may matatalim na matang, tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Lalo na ang hawak kong sinturon. Kaya dala mo yan? Para ano? Para paluin ako? Hindi po, iling ko. Para takutin ako? Ikaw na galing lang sa isang patay gutom na pamilya, unang araw mo pa lang dito gusto mo nang maghari-harian? Malamig na sabi ng Donya. Biglang tumaas ang boses niya, nanlilisik ang mga mata. Tandaan mo, ako ang masusunod sa bahay na to. Kapag hindi ko nagustuhan ang ginagawa mo, pwede kitang palayasin bukas na bukas din. Nakangisi siya. Akala niya matatakot ako. Akala niya, katulad ng pag-aalay ko ng tsaa kanina, yuyuko ako at susunod, at lalabas ng tahimik. Pero hindi niya alam. Kanina pa, noong makita ko ang mga sugat ni Baste, napatid na ang pasensyang 20 taon kong tinago. Pumasok ako sa pamilyang ito hindi para maging sunod-sunuran. Nandito ako para maningil. Hinawakan ko ng mahigpit ang sinturon, tiningnan siya sa mata, at mariing sinabi, Ma, diretsahan na po. 10 taon pa lang si Baste, at puro sugat na ang likod niya. Kayo ang pumalo sa kanya gamit ang yantok na yan. 3 taon niyo na siyang binubugbog. Tama po ba? Nagbago ang ekspresyon ng Donya. Hindi dahil nakonsensya siya, kundi dahil ngayon lang may nangahas na kausapin siya ng ganoon. Akmang magsasalita siya, pero pinutol ko agad. Wag muna kayong magsalita, patapusin niyo ako. Umabante ako ng kalahating hakbang. Bahagyang umatras ang Donya. Alam kong natakot siya sa awtoridad na pinapakita ko. Huminga ako ng malalim, at idiniin ang bawat salita. Nagpakasal ako kay Gabriel hindi para maging punching bag sa bahay na to. Oo, galing ako sa hirap. Wala akong yaman at koneksyon na katulad ninyo. Pero may isang ugali ako. Marunong akong lumaban para sa mga taong mahalaga sa akin. Kung sino ang mabait sa akin, dodoblehin ko ang kabaitan ko. Pero kung may mananakit sa mga taong nasa proteksyon ko, hindi ako papayag. Nanginginig ang boses ko. Ang mga salitang 20 taon kong kinimkim ay sa wakas lumabas din. Apo niyo si Baste. 10 taon pa lang siya, nawalan pa ng nanay. Binugbog niyo ng 3 taon, walang natirang balat sa likod niya. Edukasyon ba ang tawag niyo diyan? O baka ginagawa niyo lang siyang labasan ng galit niyo? Wala kang modo! Sigaw ng Donya. Kilala mo ba kung sino ang kinakausap mo? Siyempre, kilala ko kayo. Kalmado kong sagot. Kayo ang Donya, ang pinakamakapangyarihan dito. Pero alam niyo ba kung sino ako? Tinitigan ko siya. Ako ang legal na ina ni Baste. Mula ngayon, kapag may nanakit pa sa kanya kahit isang daliri, kahit sino pa siya, kahit ano pa ang rason niya, sisiguraduhin kong magsisisi siya, na mula sa galit ang Donya. Nanginginig ang kamay niyang nakaturo sa pinto. Lumayas ka! Palalayasin kita! Papahiwalayan kita kay Gabriel ngayon din! Ngumiti ako ng nakakaloko. Sige, pahiwalayin niyo siya sa akin. Pero bago mangyari yan, ako ang masusunod sa bahay na ito pagdating sa bata. Naglakad ako palapit sa nightstand niya. Kinuha ko ang yantok. Magaan ito, pero matigas at nababaluktot. Walang pag-aalinlangan, binali ko ito sa 2. Crack! Umalingaw-ngaw ang tunog sa tahimik na kwarto. Namutla ang Donya, bakas ang gulat at takot. Tinapon ko ang basag na yantok sa sahig. Mula ngayon, bawal nang magkaroon ng kahit anong pamalo sa bahay na to. Kung hindi kayo masaya, pwede kayong tumawag ng pulis. Pwede niyong utusan si Gabriel na hiwalayan ako. Kakalabanin ko kayong lahat. Pagkasabi ko noon, tumalikod ako at naglakad palabas nang hindi lumilingon. Sa pasilyo, nakita ko sina Manang Rosa at Ate Flor na nakatulala, halatang narinig ang lahat. Parang nakakita sila ng multo. Binaliwala ko sila at umakyat sa 3rd floor. Pagdating ko, nakita ko si Baste sa labas ng banyo. Nakasuksok sa sulok. Suot pa rin ang duguan niyang polo. Pagkakita niya sa akin, nagningning ng kaunti ang mga mata niya, pero agad din nawala. Saan po kayo galing? Pabulong niyang tanong. Kumuha ng hustisya para sa'yo. Malambing kong sagot. Hindi niya naintindihan. Nakatingin lang siya nang may pagtataka. Lumuhod ako, tinanggal ang polo niya. At nang makita ko ulit ang likod niya, biglang namula ang mga mata ko. Sa harap ng Donya, hindi ako umiyak.
Sa pasilyo, pinigilan ko. Pero ngayon, sa harap ng inosenteng batang ito, bumagsak ang mga luha ko. Hindi ito kahinaan, kundi purong awa. Tita, nanginginig niyang sabi. Umiiyak po kayo. Hindi, pinunasan ko ang mata ko. Napuwing lang ako. Wala naman pong hangin dito sa loob. Seryosong sagot niya, umiiwas ng tingin. Natahimik siya sandali. Tumingala siya. At sa boses na dudurog ng kahit anong puso, tinanong niya, Tita, gusto niyo rin ba akong paluin? Nanigas ang buong katawan ko. Nawala ang pilit kong ngiti. Parang kutsilyong bumaon sa puso ko ang tanong niya. Gusto niyo rin ba akong paluin? Isang 10 taong gulang na bata, kapag may lumapit na matanda, ang unang naiisip ay hindi ang mayayakap siya, kundi tatanungin kung papaluin din ba siya. Ilang tao na kaya ang nanakit sa kanya sa loob ng 3 taon? Ilang tao ang nagtanim sa isip niya na lahat ng matatanda ay mananakit lang? Napakasakit. Dahan-dahan kong iniabot ang mga braso ko at niyakap ang maliit niyang katawan. Nanigas siya, parang gitara na masyadong mahigpit ang kwerdas. Hindi niya alam kung paano tumugon sa yakap ko. Hindi ka papaluin ni tita, bulong ko. Mula ngayon, walang sinuman ang pwedeng mamalo sa'yo. Nakasubsob siya sa balikat ko. Hindi gumagalaw. Napakahina ng paghinga. Matagal na matagal. Inakala kong nakatulog na siya, nang bigla siyang bumulong. Ganyan din po ang sinabi ni Mama dati. Tuluyan nang bumagsak ang luha ko, hindi ko na mapigilan. Ito ang unang araw ko sa bahay ng mga De Leon. Sa araw na ito, nakakita ako ng isang batang sugatan ng likod. Kinalaban ko ang donya ng pamilya. At sa araw ding ito, sinabi sa akin ng isang bata na nangako rin ang totoong nanay niya na poprotektahan siya, ngunit wala na ito. Ngayon, may bago na siyang nanay. Isang nanay na handang mambali ng yantok para sa kanya. Kabanata 2. Noong gabing iyon, mag-alauna na ng madaling araw nang kumatok si Gabriel sa pinto ng kwarto ko. Hindi pa ako tulog. Nakaupo ako sa tabi ng kama habang pinapanood si Baste. Matapos umiyak ng bata sa yakap ko kanina, nakatulog siya ng mahimbing. Nakabaluktot siya na parang maliit na pusa, pero nakakunot pa rin ang kanyang noo. Kinuha ko ang betadine kanina. Maingat na nilinis ang mga sugat sa likod niya, nilagyan ng ointment at binalutan ng gasa. Maya-maya lang, may bakas na ng dugo sa gasa. Mabuti na lang, at balat lang ang tinamaan. Pero sugat pa rin yun, sugat na naipon sa loob ng 3 taon. 3 katok. Hindi mabilis, hindi mabagal. Katulad ng ritmo niya sa pagkatok sa kwarto ng hotel kanina bago ang kasal. Tumayo ako para buksan ang pinto. Nakatayo si Gabriel doon. Tanggal na ang suit niya. Nakatupi ang manggas ng polo hanggang siko. Mas matangkad siya sa akin. At ang ilaw mula sa pasilyo ay lumikha ng anino sa mukha niya. Komplikado ang tingin niya. Parang may gustong sabihin, pero hindi alam kung paano sisimulan. Pasok ka, binigyan ko siya ng daan. Huwag mo siyang gisingin. Lumampas ang tingin niya sa akin papunta sa kama. Tiningnan niya sandali ang anak niya bago pumasok. Tumayo siya sa tabi ng kama, at tahimik na pinagmasdan ang bata. Tahimik ang kwarto. Tanging ang tunog lang ng aircon ang naririnig. Yung mga sugat. Panimula niya. Sobrang hina ng boses na parang may pinipigilan. Nakita mo? Nakita ko. Walang emosyon kong sagot. Kahit nag-aalab ang damdamin ko sa loob. Mama ko ang gumawa niyan. May himig ng pag-amin at pagiging walang magawa sa boses niya. Parang isang malaking lihim na nahihiya siyang sabihin. Alam ko, tango ko. Mas naintindihan ko na ang lalaking ito at ang pamilya niya. Katahimikan ulit. Ang kamay ni Gabriel na nasa gilid niya ay kumuyom at bumuka ng ilang beses hanggang sa pumuti ang mga buko ng daliri niya. Parang may pinaglalabanan siya sa isip niya. Anong gusto mong sabihin? Nakahalukip-kip akong nakasandal sa pader, kalmadong nakatingin sa kanya. Lumingon siya sa akin. Ang mga mata niya ay parang lawang tahimik sa gitna ng taglamig. Hindi mo mabasa kung anong nasa ilalim. Hindi mo dapat kinausap ng ganoon si Mama. Napangisi ako. Isang ngiting, walang kahit anong saya. Ah, kaya paano ko siya dapat kinausap? Luluhod ako at magpapasalamat dahil binugbog niya ang anak ko. Hindi mo siya anak. Parang malamig na tubig na ibinuhos sa akin ang mga salitang iyon. Nanlamig ang buong paligid. Tinitigan ko siya ng matalim. At ganoon din siya sa akin. Hindi kami nagpapatalo. Maya-maya, gumalaw si Baste sa kama.
Bumulong ng kung ano sa panaginip na tila may tinatawag. Sa batas? Anak ko siya? Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang boses ko. Kahit noong kasal, tinawag niya akong mama. Narinig mo. Respeto lang yon. Malamig pa rin ang sagot niya. Parang patalim na bumaon sa puso ko. Ikaw? Tumaas na ang boses ko, puno ng galit. Nagawa mo ba ang parte mo bilang ama? Alam mo ba kung ilang sugat ang nasa likod ng anak mo? Alam mo bang 3 taon na siyang binubugbog? Alam mo bang nagtatago siya sa banyo para umiyak kanina dahil takot siyang makarinig sila at madagdagan pa ang bugbog sa kanya? Napalunok si Gabriel. Umiwas siya ng tingin. Matagal siyang hindi sumagot kaya akala ko hindi na siya magsasalita. Hanggang sa sinabi niya ang mga katagang lalong nagpababa sa tingin ko sa kanya. Mula pagkabata, malikot na siya at matigas ang ulo. Mahigpit lang si mama sa kanya. Oh, para din naman iyon sa kabutihan niya. Para sa kabutihan niya, 4 na salitang napakaraming beses ko nang narinig mula sa ibang tao. Sinabi rin iyon ng stepfather ko nang mabali ang buto ko para daw matuto ako. Sinabi rin iyon ng nanay ko para daw sa kabutihan ko at sa pamilya namin. Sinabi rin iyon ng mga guro ko noong ninabuli ako para daw mas maging matatag ako. Ang lahat ng pananakit, binabalot sa salitang para sa kabutihan mo. Tinitigan ko siya. Binanggit ko ang pangalan niya, Gabriel de Leon. Malamig kong sinabi na parang nagbabasa ng kontrata. Pustahan tayo. Bukas na bukas aalis kami ni Baste sa bahay na to. Nagbago ang hitsura niya. Nanlaki ang mga mata niya. Nasisiraan ka na ba? Sigaw niya. Hindi. Seryosong sagot ko. Matinong-matino ako. Bago ako magpakasal sa'yo, nagpa-background check ako. Alam ko ang yaman mo, ang ugali mo, pati kung may mga babae ka sa labas. Pero hindi ko pinaimbestigahan kung binubugbog ba ang anak mo dahil hindi ko inasahang may isang ama na papayagang bugbugin ng lola ang sarili niyang apo araw-araw sa loob ng 3 taon. Nanigas ang panga niya, nag-igting ang mga kalamnan sa pisngi niya. Hindi mo naiintindihan. Hindi ordinaryong pamilya ang mga De Leon. May mga tradisyon at patakaran. Si Baste ang panganay na apo. Kailangan mula pagkabata. Cruz, kailangan mula pagkabata ay bugbugin hanggang sa magkasugat-sugat? Pinutol ko siya. Kung iyan ang patakaran ng mga De Leon, hindi ko yan kikilalanin. Nakahalukip-kip ako at buong tapang na sinabi, mula ngayon, ako ang gagawa ng patakaran para kay Baste. Una, bawal siyang paluin. Pangalawa, bawal gumamit ng anumang gamit para paluin siya. Pangatlo, bawal siyang paluin kahit ano pa ang dahilan. Kumunot ang noo ni Gabriel at akmang tataasan ako ng boses. Pero nang makita niya si Baste na natutulog, pinigil niya at pabulong na sinabing, "Huwag kang masyadong matigas ang ulo. Pumasok ka sa pamilya namin, sumunod ka sa patakaran." Bago ako pumasok sa pamilya niyo, nang magkasundo kami ng mama mo sa prenup, wala siyang sinabi na papaluin niya ang anak ko. Palaban kong sagot. Mama ko siya, giit niya. Ano naman kung mama mo siya? Tinaas ko ang boses ko. Tao ang mama mo? Hindi tao ang anak mo? Tama bang manakit ang mama mo at karapat-dapat lang bang bugbugin ang anak mo? Gabriel, matalino kang negosyante. Hindi dapat ganyan kabobo ang lohika mo. Natameme si Gabriel. Nanlaki ang mga mata niya. Halatang hindi sanay na may sumasagot ng ganoon sa kanya. Sa bahay na ito, lahat yumuyuko sa kanya at sa mama niya. Ako lang ang tangi at hindi niya inaasahang aksidente. Maya-maya, nakabawi siya at malamig na sinabi. Akala mo ba nakakatulong ka sa kanya? Kinalaban mo si mama. Hindi ka tatagal sa bahay na to. Kapag napaalis ka, si mama pa rin ang mag-aalaga kay Baste. Tingin mo ba mas mapapabuti siya kapag nangyari yon? May punto siya. Pero hindi ako ang tipo ng tao na basta-basta naniniwala sa rason. E di aalis ako at isasama ko si Baste. Mariin kong sabi. Kumuha ka ng abogado. Pipirmahan ko ang divorce o annulment papers. Pero bago mangyari yon, ipapamedico legal ko si Baste. Tapos pupunta ako sa pulisya. Child abuse, physical injury kahit ano sa dalawa, hindi makakatakas ang mama mo. Nag-iba ang mukha ni Gabriel. Nagngingit-ngit ang ngipin niya. Subukan mo. Tingnan natin kung hindi ko kayang gawin. Nagtitigan kami na parang dalawang mabangis na hayop. Walang gustong umurong. Sobrang bigat ng hangin. Biglang nagising si Baste. Umupo siya, humihingal, parang galing sa masamang panaginip. Pagkakita niya kay Gabriel, mabilis siyang umurong palayo.
Isang napakabilis na reaksyon na halos hindi mapansin, pero nakita ko, ang unang reaksyon ng isang bata pagkakita sa ama ay ang umurong sa takot. Mas nagpapaliwanag ito kaysa sa mga sugat sa likod niya. Papa, garalgal. Ang boses ni Baste, medyo tuliro pa. Bakit po kayo nandito? Bumuka ang bibig ni Gabriel, pero walang lumabas na salita. Para siyang napahiya. Lumapit ako at umupo sa kama. Hinaplos ko ang buhok ni Baste na basa ng pawis. Wala, chinecheck lang ni Papa mo kung maayos ang tulog mo. Tumingin si Baste sa akin, tapos kay Gabriel. Yumuko siya at mahinang sinabi, "Maayos po ang tulog ko." Ang pagiging maingat at mapagbigay na tono niya ay parang sumuntok sa dibdib ko. Hindi sinabi ng bata yon dahil maayos talaga ang tulog niya. Sinabi niya, yun para hindi magalit ang ama niya. Ang ganitong klaseng pag-iingat ay natututunan lang dahil sa paulit-ulit na karanasan. Nakatayo lang doon si Gabriel. Ang mga kamay ay nasa bulsa, parang naging bato. Hindi ko alam kung anong iniisip niya. Siguro pinag-iisipan niya kung paano ako itatapon palabas o kung paano magpapaliwanag sa mama niya. O baka naman sinusubukan niyang iproseso ang nangyari. Pero hindi siya lumapit para yakapin ang anak niya. Hindi siya humingi ng tawad, ni hindi siya nag-good night. Tumalikod lang siya at umalis, pinto na lang ang isinara. Kasabay ng pagkasara ng pinto, sumara rin ang pinto sa puso ni Baste na nag-asam ng pagmamahal ng ama. Naluwag ang balikat ng bata at parang lobong nawalan ng hangin, sumandal siya sa akin. Mahigpit siyang nakahawak sa laylayan ng damit ko, parang takot na baka bigla akong mawala. Tita? Pabulong at takot na tanong niya. Nagagalit po ba si Papa? Hindi, pangaalo ko. Bakit hindi po siya nagsasalita? Natahimik ako. Hindi ko alam ang isasagot dahil maging ako ay hindi maintindihan kung bakit hindi nagsalita si Gabriel. Konsensya ba? Walang magawa? O wala lang talaga siyang pakialam? Tita, pag-aalangan niyang tanong. Totoo po bang hindi niyo ako papaluin? Hindi. Hinaplos ko ang ulo niya. Nandito pa rin po ba kayo bukas? Ang tanong niyang ito ang nagpatulo ulit ng luha ko. Sa isip ng batang ito, iiwan siya ng lahat ng matatanda. Iniwan siya ng nanay niya. Walang pakialam ang papa niya. Binubugbog siya ng lola niya. Wala siyang dahilan para maniwala na mananatili ang isang bagong asawang isang araw pa lang dumadating. Nandito si tita bukas, lambing ko. Pati sa makalawa, at sa susunod na araw, laging nandito si tita para sayo. Nag-angat siya ng tingin, may kakaunting pag-asa sa mga mata. Talaga po? Tumango ako ng seryoso. Talaga. Hindi magsisinungaling si tita. Matagal siyang natahimik, bago idinikit ang mukha niya sa braso ko. Kahit po magsinungaling kayo, ayos lang. Sanay na po ako. Niyakap ko siya ng mahigpit sa madilim na kwarto ng napakatagal. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Message mula kay Gabriel. Bukas ng 1 a.m. sa library. Gusto kang kausapin ni Mama. Binasa ko, pero hindi ako nag-reply. Pasado 3:00 ng madaling araw, nang tuluyang makatulog ng mahimbing si Baste. Inayos ko ang paghiga niya at kinumutan siya. Lumabas ako ng kwarto. Tahimik sa pasilyo, tanging ang dilaw na ilaw ang tumatanglaw sa mga litrato ng mga ninuno ng De Leon. Para silang mga multong nakatitig sa akin na nagsasabing, "Hindi ka kabilang dito." Alam kong hindi ako kabilang dito. Pero nandito na ako, at hindi ako aalis ng ganoon-ganoon lang. Kinabukasan ng 8 a.m. Sakto sa oras akong pumasok sa library. Nakasuot ako ng puting polo blouse at itim na slacks, nakatali ang buhok at may light makeup. Hindi para magmukhang maganda, kundi para magkaroon ng kumpiyansa sa negosasyon. PR ako, kailangan maayos ang bihis para maniwala sila sa sasabihin mo. Nakabukas ang pinto ng library. Nakaupo na si Doña Carmen. Nakasuot siya ng purple pantsuit, maayos ang buhok, may emerald earrings at sing-sing. Nakaupo siyang parang reyna. Nakaupo naman si Gabriel sa sofa sa tabi niya. May hawak na kape, hindi makatingin ng diretso. Nakatayo sa likod ng Donya ang mayordomang si Manang Rosa. May hawak na folder. Pumasok ako at dumiretso sa upuan sa harap ng Donya. Kahit walang nagsasabing umupo ako. Napansin ko ang bahagyang pagtaas ng kilay ng Donya sa inis. Tungkol sa nangyari kagabi, panimula ng Donya, boses huwes na nagbabasa ng hatol. Pinag-isipan ko ng buong gabi. Dahil bago ka pa lang at hindi mo alam ang patakaran ng mga De Leon, papatawarin kita ngayon. Pero kailangan mong humingi ng tawad sa akin sa harap ni Gabriel.
At ibigay mo kay Manang Rosa ang hawak mong ebidensya. Ebidensya? Kunot noo kong tanong. Yung mga pictures at audio recordings ng mga sugat ni Baste, sabat ni Manang Rosa na may halong pagyayabang. Kumuha po kayo ng picture gamit ang cellphone nyo kagabi. Natigilan ako at saka ngumiti ng nakakaloko. Totoong may recording ako noong naririnig ko si Manang Rosa sa kwarto nila. Inon ko na ang recorder ng phone ko. PR instinct ko na yon. Pero wala akong sinabihan. Paano nila nalaman? Pinakialaman mo ang cellphone ko habang tulog ako? Matalim kong tanong kay Doña Carmen. Hindi siya nagkaila. Sa bahay na ito, matigas niyang sagot, walang privacy. Pagkapasok mo pa lang sa pamilyang to, pag-aari na ng mga De Leon ang lahat sa'yo. Natawa ako. Ngayon nakakatawa na talaga. Kaya ibig niyo pong sabihin, ipinahalungkat niyo ang phone ko kay Manang Rosa para hanapin ang mga pictures at recordings, tapos ngayon gagamitin niyo yon para hingian ako ng sorry? Hindi ito pananakot. Binibigyan lang kita ng pagkakataon, sagot ng Donya. Anong pagkakataon? Pagkakataon na manatili bilang Mrs. De Leon, mayabang niyang sagot. Sumandal ako sa upuan, pinagmasdan ng matandang ito. 60+ na siya, bihasa sa pagpapatakbo ng negosyo. Alam niya kung paano wasakin ang kalaban. Sayang nga lang, hindi niya alam na pareho kami ng industriyang ginagalawan. Ma, kalmado kong sabi. May ilang tanong ako. Una, 3 taon yun ang binubugbog si Baste. Hindi ba kayo natatakot na kapag lumaki siya, magtanim siya ng galit sa inyo? Para sa kabutihan niya yon. Wala siyang karapatang magalit, nisi ng Donya. Sino pala dapat niyang kagalitan? Ang sarili niya dahil pinalo siya? Sagot ko. Huwag mo akong paikutin. Naiinis na siya. Si Baste ang tagapagmana. Dapat matuto siyang sumunod, magtiis, at rumespeto. Pangalawang tanong. Baling ko kay Gabriel. Alam ba ni Gabriel na binubugbog niyo ang bata? Tumingin ako kay Gabriel. Tumingala siya sandali tapos iniwas agad ang paningin. Si Donya ang sumagot. Oo naman. Hinayaan niya lang. Ang salitang hinayaan ay parang yelong mas malamig pa sa palo. Isang ama na hinayaan ang sarili niyang ina na bugbugin ang anak. Hindi dahil sa walang alam, kundi hinayaan lang. Pangatlo, nanginginig ang boses ko sa pinipigilang galit. Naisip niyo ba kung buhay pa ang mama ni Baste, papayag kaya siyang bugbugin niyo ang anak niya? Katahimikan. Biglang nag-iba ang hitsura ng Donya. Parang nasaling ang isang lumang sugat na ayaw niyang pag-usapan. Nagkasalpok naman ang tasa at platito sa kamay ni Gabriel. Bakit mo siya dinadamay dito? Malamig na sabi ni Gabriel. Dahil siya ang totoong poprotekta sa anak niya. Matapang kong sigaw. Hindi katulad mo, o ng mama mo, o ng lahat ng tao sa bahay na nagbubulag-bulagan. Tama na. Kalabog ng Donya sa lamesa at tumayo siya. Huwag mong isipin na porket De Leon na ang apelyido mo. Pwede ka nang mag-iskandalo rito. Akala mo ba kung sino ka? Binili lang namin ang pamilya mo. Tumayo rin ako. Binili para maging kasangkapan? Para maging display? Para maging pabrika ng anak ni Gabriel? Sige, sabihin niyo lahat, nakikinig ako. Nanginginig ang kamay ng Donya sa galit, pero walang lumabas sa bibig niya. Huminga ako ng malalim, humarap kay Gabriel. Gabriel, bago tayo kinasal, may pinirmahan tayong prenuptial agreement. Nakasulat doon na may kalayaan ako sa pera at kilos ko. Pero kagabi, hindi lang pinakialaman ng mama mo ang kwarto ko, kinalikot pa niya ang cellphone ko. Kinuha ko ang cellphone ko, inon ang voice recorder at pinatong sa lamesa. Invasion of privacy yan. Kung hindi mo kayang kontrolin ang pamilya mo, ipapasa ko to sa abogado ko. Nag-iba ang mukha ni Gabriel. Nagulat siya. Hindi dahil natakot siya, kundi dahil ngayon niya lang na-realize na ang pinakasalan niya ay hindi pala isang sunod-sunurang manugang, kundi isang babaeng kayang makipagsabayan sa kanila. Anong kontrata? Matinis na sigaw ng Donya. Gabriel, anong pinirmahan mo? Ma, saka na natin pag-usapan yan, awat ni Gabriel. Hindi, ngayon din. Ma, sigaw ni Gabriel. Napakalakas na kahit ang Donya ay nagulat. Nanggigil si Gabriel, nakakuyom ang kamao sa lamesa, puti ang mga buko. Ang tahimik sa library, tanging orasan lang ang rinig. Makalipas ang ilang sandali, bumitaw si Gabriel at tumingin sa akin. Ano bang gusto mo? Wala naman. Kalmado kong sagot. Isang bagay lang. Ano? Tumayo ako ng tuwid at seryosong sinabi. Mula ngayon, ako na ang may hawak kay Baste. Hindi pwede! Mabilis na sigaw ng Donya.
Hindi ko pinansin ang Donya. Kay Gabriel lang ako nakatingin. Ako ang mag-aalaga sa kanya. Sa pagkain, pag-aaral, kalusugan, lahat ako. Walang pwedeng manakit, magmura, o gawan siya ng masama. Kung kaya niyo yon, mananatili ako bilang Mrs. De Leon. Kung hindi, isasama ko siya. Isasama mo siya? Sarkastikong tawa ng Donya. Anong karapatan mo? Sino ka ba? Ako ang legal na ina niya. Sagot ko. Hanggat hindi kami annulled ni Gabriel, may bisa ang posisyon na to. At kung makipaghiwalay man siya, ilalabas ko sa korte ang lahat ng ebidensya, mga pictures, recordings. Bahala na ang judge kung sino ang mas karapat-dapat na kumuha sa kanya. Nanlilisik ang mga mata ng Donya. Parang gusto niya akong saksakin. Pero hindi na siya umangal dahil alam niyang totoo ang sinasabi ko. Tahimik lang si Gabriel, nakayuko. Parang may nagko-compute sa isip niya. Maya-maya, umangat ang ulo niya at sinabing, "Sige." Mababa, pero seryoso ang boses. "Sayo na si Baste." "Gabriel." Gulat na gulat ang Donya. "Ma!" Tingin ni Gabriel sa ina niya. Walang halong pag-aalinlangan. "Ako nang bahala rito." Sa sobrang inis, lumabas ang Donya at si Manang Rosa. Naiwan kami ni Gabriel sa loob. Nakatalikod siya, nakatingin sa labas ng bintana kung saan nagtatabas ng damo ang mga hardinero. "Bakit mo to ginagawa?" Tanong niya nang hindi lumilingon. "Ano ka mo? Yung kay Baste. Pwede ka namang walang pakialam. Wala kang makukuhang pabuya dito." Sumandal ako at nagsabi ng totoo. Dahil noong 10 taong gulang ako, wala ring pumansin sa akin. Humarap siya. Pumasok ang sinag ng araw sa library at nakita ko sa unang pagkakataon ang ekspresyon ng mga mata niya. Hindi malamig, kundi may pagkalito. "Noong bata ka, hindi na importante yon, putol ko. Ang importante, hindi matutulad sa akin si Baste." Kinuha ko ang cellphone ko at naglakad palabas. "Sofia." Tawag niya bago ako makalabas. Tumigil ako, pero hindi ako lumingon. "Salamat." Sobrang hina nito, parang pinilit niya pang ilabas. Umalis ako nang hindi sumasagot. Paglabas ko, madilim sa pasilyo. Nakatayo sa hagdan si Baste, suot ang maluwag na pajama, nakayapak. Nakayakap siya sa isang luma at kupas ng stuffed toy. Nakatingin siya sa akin, may halong takot at pag-asa. "Tita?" Nanginginig ang boses niya. "Aalis po ba kayo ngayon?" Lumapit ako, lumuhod, at inayos ang kwelyo ng pajama niya. "Hindi. Mula ngayon, laging sasamahan ni Tita si Baste araw-araw." Namula ang mga mata niya. Pinigilan niya ang luha at nanginig ang buong katawan. Binuhat ko siya. Ang gaan-gaan niya, parang hindi 10 taon. Ibinaba niya ang mukha niya sa balikat ko, parang pusang nakahanap ng tahanan. "Mama!" Tawag niya. Umiiyak. Hindi na ito bulong na parang lamok gaya noong kasal, kundi isang totoong tawag ng isang anak na sabik sa ina. Kabanata 3. Pangatlong araw mula noong lumipat ako sa mga De Leon. Maaga pa lang, plano ko nang maghanap ng bagong doktor para kay Baste. May private family doctor ang mga De Leon. Si Dr. Santos, nasa 50 anyos, at 20 taon nang nagtatrabaho sa pamilya. Ipinasuri ko sa kanya ang bata. Binabasa niya lang ang chart ng tahimik. "Nakita niyo na ang mga sugat na to dati, di ba?" Kunot noo kong tanong. Tinanggal niya ang salamin niya at nagpunas. Hindi siya sumagot ng direkta. Mahina ang pangangatawan ng bata. Kailangan niya ng vitamins at protina. Ang tanong ko, "Nakita niyo na ba ang mga sugat na to dati?" Mariin kong ulit. Umiwas siya ng tingin at nanahimik. Naintindihan ko agad. Nakita niya. Pero hindi siya magsasalita. Ito ang batas ng pamilya De Leon. Alam ng lahat, pero lahat nagbubulag-bulagan. Lumabas ang resulta ng check-up. Mas malala pa sa inaasahan ko. Bukod sa mga palo sa likod, dati na palang nabali ang hiniliit, pinky finger, ng kanang kamay niya. At dahil hindi na ipagamot, baluktot itong tumubo. May lamat din ang ikatlong tadyang sa kaliwa noong nakaraan. Kusa nang naghilom pero nag-iwan ng bukol. Kulang din siya sa nutrisyon, anemic, at mababa ang height at weight para sa edad niya. "Kailan nangyari ang mga to?" Panginginig kong tanong. "Yung sa daliri, mga 1 taon at kalahati na. Yung sa tadyang, mga 2 taon na," sagot ni Dr. Santos. 8 taon pa lang si Baste. Nang mabali ang daliri niya at magkalamat ang tadyang, walang nagdala sa kanya sa ospital.
Hinayaan lang siyang tiisin ang sakit. Naiyak ako. Kinagat ko ang labi ko. Binalik ang chart kay Doktor Santos at seryosong sinabi, "Mula ngayon, lahat ng medical records ni Baste, isusulat niyo ng detalyado. Lahat ng gamot, lahat ng check-up." Tumangulang si Dr. Santos. Kinabukasan, pumunta ako sa exclusive private school ni Baste. Grade 4 na siya. 200,000 pesos ang tuition dito kada taon. Pero bukod sa pera, walang may pakialam sa kanya rito. Kinausap ko ang advisor niyang si Teacher Joy. Bumaba po ang grades ni Baste. Sabi ng teacher habang iniaayos ang salamin. Noong grade 3, nasa top 15 pa siya. Ngayon, nasa bottom 30 na. Noong first quarter exams, 58 lang siya sa math. May napansin po ba kayong kakaiba sa kanya? Emosyon niya? Or kung absent-minded? Hindi po siya masyadong nagsasalita. Walang kaibigan. Kapag P.E. Laging nagpapalusot na masama ang pakiramdam. Tinakawagan niyo ba ang pamilya? Opo. Mapait na ngiti niya. Laging ang mayordoma ang nakakausap ko. Minsan may pinapapirmahan akong letter of notice. Nakakapirma naman. Pero halatang sulat bata. Hindi na ako sumagot. Alam kong si Baste ang pumipirma. Natatakot siyang malaman ng bahay na pinapatawag ang magulang niya sa school dahil panigurado, bugbog ang aabutin niya. Teacher Joy, seryosong sabi ko. Mula ngayon, ako na po ang tatawagan niyo. Kapag may pasa siya o may nakaaway, i-text niyo agad ako. Nag-alangan ng teacher bago magsalita. Mrs. De Leon, may sasabihin po sana ako. Last semester, nadapa si Baste sa PE. Napunit ang damit niya. Nakita ko pong maraming pasa sa braso niya. Sabi niya, nabangga lang daw siya. Tumawag ako sa bahay nila. Isang matandang babae ang sumagot. Sabi niya normal lang sa bata ang magkagasgas. Wag daw akong OA. Hindi ko masisi ang teacher. Mahirap kasing kalabanin ng mga De Leon. Baka mawalan pa siya ng trabaho. Pero iba ako. Hindi ako takot sa mga De Leon. Pagdating ng 3:30 p.m., nag-abang ako sa labas ng gate ng school. Paglabas ni Baste, gulat na gulat siya. Dati, ang driver nilang si Kuya Rudy lang ang sumusundo sa kanya. Walang tanong-tanong. Ito ang unang beses na may naghintay sa kanya mismo sa labas. Tita! Nagtatakang lumapit siya. Nalaglag ang strap ng backpack niya at mabilis niyang inayos. Sinundo ka ni tita ngayon. Nakangiti kong sabi. Saan mo gustong pumunta? Nag-isip siya. Sa bookstore po. Bookstore? Opo. Gusto ko pong bumili ng libro. Nagbabasa rin kasi ang mga classmates ko. Hindi ko lang po masabi kay Manang Rosa. Mahinang sabi niya. Takot na humingi ng pabor. Sige, sa bookstore tayo. Pumunta kami sa isang malaking bookstore sa mall. Pagpasok, parang isdang ibinalik sa dagat si Baste. Patingin-tingin siya sa mga libro. Pumili siya ng 4. Isa sa science, isa tungkol sa isang ulilang batang naghanap ng pamilya, isang math reviewer, at isang comic book na makulay ang cover. Tita, yung comic book, kahit wag niyo na pong bilhin, nahihiyang sabi niya. Sabi ni Manang Rosa, nakakabobo raw yan. Binayaran ko ang 4 na libro. Kumikislap ang mga mata ni Baste nang ilagay ang mga libro sa paper bag. Gusto niyang ngumiti, pero pinipigilan niya. Hindi siya marunong ngumiti, kasi alam niya kapag nagpakita siya ng emosyon, kahinaan iyon, at ang kahinaan ay nagiging dahilan para paluin siya. Nang lumabas kami ng bookstore, dumidilim na. Yakap-yakap niya ang paper bag na parang kayamanan. Lumingon-lingon siya sa akin. Tinitingnan kung nakasunod pa ako. Anong gusto mong kainin? Tanong ko. Kahit ano po, nakayuko niyang sagot. Gusto kong malaman kung anong gusto mong kainin. Kinaskas niya ang sapatos niya sa sahig at pabulong na sinabing, gusto ko po ng burger. Isang 10 taong gulang na bata, hirap na hirap sabihing gusto niyang kumain ng burger. Parang isa itong napakalaking kasalanan. Sige, magbu-burger tayo, nakangiti kong sabi. Dinala ko siya sa isang sikat na fast food chain. Umorder ako ng 2 burger, fries, at drinks. Habang kumakain siya sa harap ko, parang hindi niya ini-enjoy ang pagkain kundi isa itong misyon. Ang liliit ng kagat niya. Lilingalinga siya sa paligid para tingnan kung may nanonood sa kanya. Dahan-dahan lang, malambing kong sabi. Tumango siya pero ganoon pa rin ang bilis ng pagkain niya. Kalahati pa lang ng burger, tumigil siya. Tinitigan niya ang burger at bumulong. Dati, binilhan din ako ni mama ng burger.
Ito ang unang beses na nabanggit niya ang nanay niya sa akin. Tahimik akong naghintay. Matagal na yon. Tapos nagkasakit si mama. Hindi na kami lumabas. Tapos, nawala na siya. Walang emosyon ang pagkakakwento niya. Pero nanginginig ang mga kamay niya sa paghawak sa wrapper ng burger. Namimiss mo ba ang mama mo? Hindi siya sumagot agad. Minsan po iniisip ko, baka kasi hindi ako naging mabait. Kaya iniwan niya ako. Hinawakan ko ang malamig at maliliit niyang kamay mula sa ibabaw ng lamesa. Hindi kanya iniwan baste. Nagkasakit lang siya at nagpunta sa malayong lugar. Alam ko po, sabi niya. Pero di ko maiwasang isipin yon. Ano bang huling sinabi ng mama mo sa'yo bago siya mawala? Namula ang mga mata niya pero pinigilan ang luha. Nanginginig ang labing sumagot siya. Sabi niya, magpakabait daw ako. Biglang tumulo ang luha ko. Ang huling bilin ng isang ina na malapit ng mamatay ay, magpakabait ka, maging ayos ka. Isang biling puno ng lungkot at kawalang magawa na hindi na siya makakaprotekta. Tanging isang ina lang ang makakaintindi noon. Pero hindi naging maayos si Baste. Nabali ang buto niya, nabaon sa latay ang likod niya. Hindi niya alam kung ano ang pakiramdam ng maging maayos dahil wala naman siyang naranasang ganoon. Baste, garalgal ang boses ko. Ang ibig sabihin ng mama mo noong sinabi niyang maging maayos ka ay maging masaya ka. Kapag masaya ka, magiging panatag na ang loob niya sa langit. Tumingala siya at bumuhos na ang luha niya. Pumatak ang malalaking luha niya sa wrapper ng burger. Tita, umiiyak niyang sabi. Pwede po ba akong umiyak? Pati ang pag-iyak, kailangan pa niyang ipagpaalam. Sa mundo niya, bawal ilabas ang emosyon. Bawal umiral ang sarili niyang damdamin. Oo, kahit gaano katagal. Nandito lang si tita. Binuhat ko siya papunta sa tabi ko at pinasandal sa balikat ko. Umiyak siya ng umiyak habang nakagat ang kamao niya para pigilan ang malakas na paghikbi. Tiningnan kami ng mga tao sa loob ng fast food, pero wala akong pakialam. Matagal siyang umiyak hanggang sa lumamig ang burger at natunaw ang yelo sa soft drinks. Pagkatapos, tiningnan niya ako. Iba na ang tingin niya, may tiwala na, isang 10 taong gulang na tuluyan ng nagtiwala sa isang matanda. Nang bumalik kami sa bahay, 8:00 na ng gabi. Nakaparada ang Maybach ni Gabriel sa harap ng pinto. Ibig sabihin, nandito siya. Pagpasok namin, sinalubong agad kami ng pilit ng ngiti ni Manang Rosa. Ma'am, hinihintay po kayo ni Sir sa library. Inabot ko kay Baste ang mga libro. Akyat ka na, Baste. Susunod si tita. Umakyat si Baste pero lumingon ng may pag-aalala. Nginitian ko siya saka pumunta sa library. Nakatambak ang papeles ni Gabriel sa lamesa. Nakapambahay lang siya at magulo ang buhok. Umupo ka, utos niya. Umupo ako, diretso ang likod. Nilabas mo si Baste, sabi niya. Opo, sa bookstore at fast food, sagot ko. Bakit hindi ka man lang nagpaalam sa bahay? Reklamo niya. Kailangan ko bang magpaalam kung ilalabas ko ang sarili kong anak? Matapang kong sagot. Kumunot ang noo niya, pero iniabot niya ang isang dokumento sa akin. Basahin mo. Binasa ko. Isa itong legal na dokumento na nagsasabing ibinibigay na sa akin ni Gabriel ang buong karapatan sa pangangalaga kay Baste sa pag-aaral, kalusugan, at araw-araw na buhay. Kapalit nito, tatalikuran ko ang ilang karapatan ko sa conjugal properties. Nag-hire ka ng abogado? Tanong ko. Oo, abogado mo. O abogado ng mama mo? Natigilan siya. May pinagkaiba ba? Oo. Seryosong sagot ko. Kung sa'yo galing to, gusto mong makipag-deal. Kung galing sa mama mo, utusan ka lang niya. Ngumiti ng mapait si Gabriel. Mas matalino ka nga kaysa sa inakala ko. At mas duwag ka kaysa sa inakala ko. Nawala ang ngiti niya. Nanahimik ang buong kwarto. Tunog lang ng orasan ang maririnig. Maya-maya, mahina siyang sumagot. Tingin mo duwag ako? Hinayaan mong bugbugin ng mama mo ang anak mo sa loob ng 3 taon. Kung hindi yon kaduwagan. Ano yon? Sigaw ko. Tumayo siya. Namula ang mukha. Akala mo ba wala akong ginawa? And, ilang beses ko na siyang inaway. 2 beses na niya akong tinanggal sa kumpanya. Pinutol ang pondo ko. Sabi niya kapag ipinagtanggol ko si Baste, tatanggalan niya ako ng karapatan sa lahat. Kaya nanahimik ako, para may kinabukasan pa ang anak ko. Tapos, sigaw ko habang nakasandal ang mga kamay sa lamesa. Kaya sumuko ka? Hanggang kailan ka maghihintay?
hanggang mamatay ang anak mo. Natatakot kang mawala ang posisyon mo, kaya ibinenta mo ang sarili mong anak. Nanigas si Gabriel. Gigil na gigil. Nanginginig ang katawan niya na parang mapapatid na kwerdas. Pero kalmado siyang umupo ulit. Pumikit siya, huminga ng malalim. Tama ka, mahinang sabi niya. Nagulat ako. Tama ka, duwag ako. Kalmado pero nakakatakot na pag-amin niya. Hindi ako mabuting ama. Pero ikaw. Bukas na bukas baka kailangan mo nang umalis ng bahay. Kinausap na ng mama ko ang pamilya mo. May binayaran akong 5 milyon na utang ng nanay mo noong nakaraan, di ba? Na-trace ng mama ko ang pera. Kapag nilabas niya sa industriya niyo yan, sira na ang career mo bilang PR. Nanginginig ang mga kamay ko sa galit. Yung 5 milyong utang na iyon, na-scam ang nanay ko. Tapos ipinangutang ko sa mga kakilala ko para mabayaran ang utang ng nanay ko, na eventually ay binayaran ko rin kay Gabriel. Malinis ang transaksyong iyon. Pero alam kong sa impluensya ng Donya, kaya niya itong gawing isang dirty scandal na sisira sa pangalan ko. Ayan ang Donya, tawa ni Gabriel. Gusto mong protektahan si Baste, pero sarili mo nga hindi mo kayang protektahan. Bumagsak ang balikat ko. Pakiramdam ko sa laki ng library na ito, parang wala man lang kaming espasyo na mag-ampun ni Baste. Mapipigilan mo ba ang mama mo? Tanong ko. Susubukan ko. Hindi subok, Gabriel. Dapat pigilan mo. Tingin mo ba sino ako? Wala akong kapangyarihan sa bahay na to. Kung ganoon, umakto ka ng may kapangyarihan. Hindi para sa akin, kundi para kay Baste. Seryoso kong sabi. Tumingin siya sa akin. Anong gusto mong gawin ko? Payagan mo kaming lumipat ni Baste sa kasita, sa kabilang bahay, dito rin sa loob ng compound, malayo sa mama mo. Hindi niya kami mapakialaman. Nag-isip si Gabriel. Sige, pero may kondisyon. Isang beses sa isang linggo, babalik kayo dito para sabay-sabay tayong mag-dinner. Deal, nakipagkamay ako. Mainit at mahigpit ang hawak niya, pero hindi ko na binigyan ng mali siya. Ang protektahan ang bata ang priority ko. Bago ako lumabas, tinawag niya ulit ako. Sofia. Bu. Si Baste. Anong sinabi niya tungkol sa nanay niya? Sabi niya, huminto ako. Iniisip niya kung baka hindi siya naging mabait kaya iniwan siya ng nanay niya. Gumuho ang lahat ng pagpapanggap ni Gabriel. Nawala ang pagiging CEO at De Leon Air. Tinakpan niya ang mukha niya ng kanyang mga kamay. At nakita ko ang pagyanig ng kanyang balikat habang tahimik na umiiyak. Hindi ko siya inalo, hindi ko rin siya tinalikuran agad. Iniisip ko lang, kung nakita ito ni Baste, baka sana malaman niyang hindi lang siya mag-isang umiiyak. Lumabas ako at isinara ang pinto. Sa pasilyo, nakabukas ng kaunti ang pinto ni Doña Carmen. Narinig ko silang nag-uusap ni Manang Rosa. Isang tagalabas lang siya. Gusto pa maghari-harian dito. Galit na sabi ng Donya. Hayaan niyo po siya, Doña Carmen. Hindi siya papayagan ni Sir Gabriel. Sagot ng mayordoma. Umakyat ako ng mabilis sa 3rd floor. Nakabukas ang ilaw ni Baste. Pagkapasok ko, nakaupo siya sa kama, binabasa ang comic book. Nang makita niya ako, nataranta siyang itinago ito sa ilalim ng unan at pinalitan ng science book. Pwede kang magbasa ng comics. Ako ang masusunod. Ngiti ko. Dahan-dahan niyang inilabas ang comics at totoong ngumiti. Tita, inaway ba kayo ni Papa? Hindi. Kung aalis kayo ng bahay na to, sasama ako. Sanay naman na po akong tumakas. Nakapunta na nga ako sa bus terminal noon. Kaya lang, di ko alam kung saan ang probinsya ng lola ko. Kalmado niyang kinuwento na parang normal lang. Tapos anong nangyari? Umuwi ako. Pag-uwi, binugbog ako ng matagal ni lola. Mula noon, di na ako tumakas. Papaluin din naman. Mas mabuti pang wag nang tumakas para bawas palo. Ang sakit, isang bata na natroma ng ganoon. Baste, hinawakan ko ang pinky finger niya. Next time na gusto mong tumakas, isama mo si tita. Promise. Ngumiti siya. Ikinawit ang daliri niya sa daliri ko. Pinky swear, hanggang tumanda tayo. Kabanata 4, unang gabi namin sa kasita. Hindi makatulog si Baste, hindi dahil sa takot kundi sa sobrang saya. Paikot-ikot siya sa kwarto niya, hawak-hawak ang kama, ang cabinet. Tita, kwarto ko po ba talaga to? Pwede ko po bang ilagay kahit saan ang mga gamit ko? Pwede po bang ilagay yung comic sa harap? Oo, kahit ano. Ngumiti siya ng halos 3 segundo. Para sa kanya, isa itong malaking milestone.
Ang kasita, East Wing, ay isang two-story guest house. Dito pinapatuloy ang mga bisita ng mga De Leon. May maliit itong sala at pantry. Wala pang kusina, sa baba, at 3 kwarto sa itaas. May mga ipinadalang gamit si Gabriel na nakabalot pa mga appliances, sabi ng nag-deliver. Pinapasabi po ni Sir, gawin niyo raw po kung anong gusto niyo rito. Paglipat namin, nagsimula ang pagganti ni Doña Carmen. Ipinutol niya ang rasyon ng pagkain mula sa main house. Kesyo lalamig lang daw kaya kami na raw ang magluto. Pinatigil din niya ang mga tagalinis ng kasita. Pati ang internet ay pinutol. Gusto niyang iparamdam sa akin na siya ang batas. Kinabukasan, magpapainit sana ako ng gatas, pero nasira pala ang refrigerator. Ang matigas na tinapay sa loob ay parang bato na. Nakita ako ni Baste. Nasira ref natin. Di na makakain ng tinapay. Sabi ko. Hindi siya nagsalita. Umalis lang. Inakala kong nagbibihis na. Maya-maya, narinig ko sa pantry na may kumakalantog. Pagpunta ko, nakita ko si Baste, nakatuntong sa maliit na upuan, nagpiprito ng itlog sa isang portable stove. Nahulog ang shell sa itlog, kinuha niya kaya nadumihan siya. Sunog ang itlog at amoy uling, pero seryosong seryoso siya. Imbes na magreklamo sa sitwasyon, ang 10 taong gulang na bata, naisipang magluto ng sarili niyang almusal. Ako na, tuturuan kita, ngiti ko. Tinapon ko ang sunog at nagluto ako ng maayos. Nakatitig lang si Baste. Ang bango po. Paglaki ko, ako naman ang magluluto para sa inyo. Panghabang buhay. Habang nangyayari ito, nakita pala kami ni Gabriel mula sa labas. Pumasok siya dala ang mga paper bag. May microwave, induction cooker, kaldero, kutsilyo, at sandamakmak na gulay, karne, gatas, pati na rin ang paboritong snacks ni Baste. Hello Panda cookies. Alam ba to ng mama mo? Tanong ko. Hindi niya kailangang malaman. Sagot ni Gabriel. Nakita ni Baste ang snacks at nahihiyang sinabing, "Salamat po Papa." Tumango si Gabriel. Pero kuminang ang mata ni Baste at tumakbo sa kwarto. Parang may nag-iba sa kanya, sabi ni Gabriel. Marunong na siyang ngumiti. Sagot ko. Hindi mo ba alam kung bakit di siya ngumingiti dati? Dahil sa bahay na to, kapag ngumiti ka, huhusgahan ka o papaluin ka. Ang dami mong hindi alam sa anak mo, Gabriel. Yung daliri niya, yung tadyang niya, yung latay sa likod niya. Natameme si Gabriel. Tinitigan niya ang labas ng bintana. Ang dami kong pagkukulang. Gusto kong bumawi pero di ko alam kung paano. Totoo naman. Isa siyang CEO na walang alam sa pagiging tatay. Matuto ka, utos ko. Simulan mo sa pagtatanong sa kanya kung kumusta ang araw niya. Tumango siya. Nang aalis na siya, lumabas si Baste at iniabot ang isang Hello Panda cookie. Papa, kain po kayo? Gulat na hinaplos ni Gabriel ang ulo ng bata. Isang magandang simula. Makalipas ang 10 araw, dumating si Doña Carmen sa kasita, kasama si Manang Rosa at isang lalaking nakasuot na may hawak na briefcase. Tinuturuan ko si Baste sa assignments niya nang pumasok sila ng walang katok. Lumabas ka, malamig na utos ng Donya kay Baste. Tumingin si Baste sa akin, tumango ako, at umalis ang bata nang mabilis habang isinasara ni Manang Rosa ang pinto. Ito si Attorney Mendoza, pakilala ng Donya. Naglabas ng mga papeles ang abogado. Mrs. De Leon, andito ako tungkol sa custody ni Baste. Gusto ng Donya na bawiin ito at siya ang mag-alaga sa bata. Una, hindi stable ang kasal nyo. Pangalawa, busy kayo sa PR career nyo. Pangatlo, pinapakain nyo ng basurang pagkain at pinapabasa ng masamang libro ang bata. Natawa ako. Basurang pagkain? Burger? Masamang libro? Comics? Sir, 15 years na po kayong abogado. Alam nyo namang hindi tatayo yan sa korte. Naglabas ng isa pang papel si Attorney Mendoza. Bank statement. Nakita roon ang 5 milyon na pinadala ko sa isang taong ng scam sa nanay ko. Nakalaunan ay ibinayad ko rin kay Gabriel para sa utang nila. Pwede itong gamitin sa korte para palabasing may illegal transactions ka. Banta ng abogado. Nanlamig ako. Ito ang ganti ng Donya. Kaya niyang baliin ang katotohanan para sirain ang karir at buhay ko. Tumayo ako, sumandal sa bintana, at huminga ng malalim. Nakita ko si Baste sa hardin sa labas. Binabantayan ng mayordoma na parang bilanggo. Hindi ako pwedeng sumuko. Humarap ako. Attorney, Mendoza,
Hindi ko tatanggapin yan. Magsampa kayo ng kaso. Pero ipinapaalala ko lang sa inyo. Yung 3 taong pambubugbog ng Donya kay Baste, yung mga bali ng buto, lahat ng latay, nakadocument yon kay Dr. Santos. May pictures at audio recordings ako. Kung kakasuhan niyo ako, kakasuhan ko kayo ng child abuse at serious physical injuries. Bahala na ang judge kung sino ang pipiliin niya. Namutla ang Donya. Hindi siya galit, kundi na konsensya at natakot. Subukan mo lang, nang gagalaitin niyang sabi. Subukan natin. Matapang kong tinitigan siya. Umalis ang Donya at ang abogado. Bago umalis, sinabi niya, "Hindi ka tatagal sa mga De Leon." Nang makalabas sila, nanlambot ang mga tuhod ko. Pumasok si Baste na may luha sa mata. "Tita, aalis na lang po tayo. Kahit saan tayo magpunta. Ayoko pong nag-aaway kayo." Niyakap ko siya. "Hindi tayo aalis, Baste. Dito lang tayo. Ako ang bahala sa lola mo." Kinagabihan, nagluto kami ni Baste. Nagsaing siya at nagprito ng itlog, at ako sa ulam. Ang sarap ng pagkain! Paglaki ko, bibilhan kita ng malaking bahay na may malaking kusina, sabi ng bata. Mamaya-maya, nag-text si Gabriel. Pumunta si mama sa kasita? Nag-reply ako ng, "Oo, idinamanda raw ako para bawiin ang custody kay Baste." Walang reply. 10:00 ng gabi, kumatok si Gabriel. May dala siyang malaking termos. "Dinalhan kita ng nilagang baka. Pumayat ka raw kasi. Hindi yon galing sa Donya, kundi utos mismo ni Gabriel." "Sabi mo aayusin mo?" Naiinis kong sabi. "Yung mama mo, hindi titigil yon. Akala mo ba ang dali niyang kausapin?" Kinausap ko na siya. Malamig niyang sagot. Tumitig ng diretso sa akin. Sinabi ko sa kanya na kapag ginalaw kanya ulit, magre-resign ako bilang CEO ng De Leon Group. Iiwan ko ang kumpanya nila at magtatayo ako ng sarili ko nang hindi humihingi ni isang kusing. Kung gusto niyang kontrolin ako, hindi na niya magagawa. Kaya hindi ka na niya gagalawin. Nanlaki ang mga mata ko. Nasiraan ka na ba? Hindi. Matagal na akong sira simula nang mamatay ang nanay ni Baste. Inibaon ko ang sarili ko sa trabaho dahil akala ko maibibigay ni mama ang kinabukasan ni Baste. Mali pala ako. Ang kailangan niya hindi ang magandang buhay, kundi magulang na magtatanggol sa kanya. At hindi pwedeng ikaw lang iyon. Tinitigan ko siya. "Gabriel, alam mo kung anong tunog ng sinasabi mo?" Tunog ng isang totoong ama. Ngumiti siya ng mapait. "Huli na ng 20 years. Hindi pa huli. 10 taon pa lang si Baste." Lumapit siya sa akin. Amoy ko ang pabango niya. "Bakit mo to ginagawa? Bakit ka nagsasakripisyo para kay Baste gayong pwede mo namang hayaan?" "Dahil hindi ko kayang matiis," sagot ko. Hindi ko kayang panooring sinasaktan siya. Inangat niya ang kamay niya at dahan-dahang hinaplos ang balikat ko bago binaba. "Inumin mo na yung sabaw habang mainit pa. Kapag lumamig hindi na masarap." Tumalikod siya at umalis. Isinara ko ang pinto. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Umupo ako, kumuha ng sabaw at humigop. Sobrang init nito. Sapat na para mapaluha ako. Hindi dahil sa napaso ako, kundi dahil sa isang di maipaliwanag na pakiramdam. Maging sa dibdib niya. Alam ko, may apoy na nagsisimula ng magliyab. At hindi ito ordinaryong apoy lang nag-isang simpleng damdamin, kundi isang init na magpapabago sa aminong lahat sa tahimik at malamig na bahay ng mga De Leon.